Sec Oh, Vince, ito pong libreng, hindi libre, 50% na binigay po natin na diskwento sa PWD, sa senior citizens, maging sa mga estudyante. Kung hanggang 2028 po ito, naglaan na tayo ng magiging kung magkano yung subsidy ng gobyerno Opo. para po Opo, dito? opo. Initially po ay yan ay manggagaling sa Office of the President dun sa kanyang social fund, no? Yung pong ginagamit ng ating Pangulo para Mm-mm. makatulong sa ating mga kababayan. Mm-mm. Pero po sa 2026 budget, sinama na po ng DOTR itong Mm-mm. mga subsidiyang ito sa Oo. kanyang budget. So, for this year, magkano po ang inilaan natin? And for 2026, since sinabi niyo po na isama na, magkano rin pong Opo, no? ilalaan para dito? Para po sigurado ang aking figures, ma'am, ito po para sigurado lang po, no? If you will just give me, Sige lang po, pasensya na Sec. po, no? Pasensya na po. Oo, sige Opo, lang, Sec. so ang ano po, no, ay per ano po to, no, estimated na revenue loss po natin dito sa loob ng isang taon ay mga 180 million para sa tatlong linya sa MRT 3, LRT 1 at LRT 2. So ito po ang annual na isusubsidiya natin. Oo. Ah 180 million pesos 180 million pesos. Sa benepisyo per naman po nitong year. mga mananakay na to. Sec, maghingi Opo, na rin ako. Oo, kaya po sige po. naniniwala ang Pangulo, kahit na siyempre may kalakihan po ito, pero I think yung benepisyo po nito sa ating mga kababayan, ina-outweigh po niya, no, yung cost nito na 180 million per year. Tinitignan din po ba natin na ibigay yung kaparehong diskwento, halimbawa po sa iba pang mga pampublikong transportasyon na hawak din ng Opo, gobyerno? opo, Ma'am Sha. Yun din po ang pinag-aaralan natin ngayon. Medyo komplikado lang po kasi pag pinag-usapan natin yan ng bus, pribadong bus ang ating pinag-uusapan diyan. Mm, mm. Pero yan po pinag-aaralan natin ngayon kung paano natin i-implement. So ano po yan, no? Yan din po ang utos ng ating Pangulo ng gawa ng paraan. At hindi lamang po sa ibang mode ng transportation tulad ng mga bus, kundi sa ibang lugar, no? Kasi ngayon puro ganyan naman po, sa Metro Manila lang po tayo may mga MRT at LRT, no? So pinag-aaralan na po natin ang pagsasubsidize din ng mga bus, hindi lang sa Metro Manila, kundi pati sa ibang mga urban center sa buong bansa, sa okay. Visayas at sa Mindanao.